Kamusta naman kamo mga kabyanan, kag mga kauturan sa Ginoo, dalayaw ng Ginoo nga sa diin makabalik mo kita diri sa aton nga kinaandan nga program, ang Study of the Word and concentrating of course sa Book of Ephesians. I know samtang lambot kita sa punta sang study of the Book of Ephesians, daw makabig naton nga daw mabugat ang mga pagsulat ni Apostol Pablo diri. So dapat expect naton ina mga tumuluo nga dapat magkaon kita sang meat of the word. Kaya siyempre ang isa ka kinahanglanon sang pagtubo amo ang pagkaon sang mga pagkaon nga kisa daw matiga nga kung bata ka pa ginampal man na sa Book of Hebrews chapter 5 katapusan nga verses nga gatas lang ang imo nga tumaron, no? Ti pero galing ang punto da nga hindi asa sano nga gatas lang yung mantiniro nimo. Sa bagay, may mga panguna-una gani nga kung sagad ka kung inom gatas nga tigulang ka na, gani lang i-consume mong damo-damo nga milk, basi mag-crack ang imo bones. Batihan ko wala na, I don't know how true is that, I'm not a doctor. Pero ang point da, nga siyempre kung nagatubo kita, nagakinanglan man sang mga pagkaon nga makabig-tabi nga matig-ano, para nga magtubo ang atong mga maskulo. That's why isang baby ka pa kita, nagamantin kita sa mga formula dra, no, mga gatas. And then magdalag ko na ta, sugod ka na kaon sang kanon, utan, karni, isda, di ba? Dapat i-take naton na kagang spiritual growth naton, nag-requirement ini sang makabig naton nga mabugat yung matigang nga pagkaon. That's why yung aton program, bangod nga ginhambal ko nga iya siya purpose is to equip the saints. That's why nga nagatuon kita diri sang epistle ni Apostol Pablo sa mga churches, no? Kag namigid ko na ang mga tumuluo mag-learn sini kikisa bala kon ang permita lang ginawali sa ilang mga mahapos lang yang mga doctrine kasubong sa mga sa kaluwasan o kon parte lang permi sa goodness ang Ginoo kag hindi nato niya paglantawon ang mga problema nga mga dapat kakinanglan sa aton nga obligasyon, no, hindi kita magtubo kag mapiktuhan ang church, no? Amo na nga kung intindihon naton ang writing sa Apostol Pablo ang iyaya siniyang concern amo gid ang simbahan nga ginpundar sa Ginoo, and I would say specifically to the local church nga magtubo gid ang mga Kristohanon, mabaton nila ang natawag naton Word of God, kag ang term na ginagamit ni Pablo, so that the church will be edified, no? Buta mo ma-edify, ma-build up. Muna dang aton nga katuyuan lang taon karon. So sa pag-continue sa aton pagtuon diri sa Ephesians chapter 4, nga bago kita maglantaw sang ginatawag naton nga obligasyon nga magawi sa gusto sang Ginoo, kinahanglan nga equip ana kita. Ang equipment, no, di kinahanglan sang pagkaon sang pulong sang Ginoo. So we learned, no, sa diri sa natawag naton sang mga bagay nga dapat naton obrahon. We will review it again ang natawag naton nga mga prelude sa Christian walk, no. Number 1 ang natawag naton nga ang kada tumuluo maggawi gid sang worthy, no, to walk worthy of our calling. Okay, with humility, gentleness. And then secondly, naturan naton diri that we should strive to maintain unity. Amo na mga obligasyon naton. Tinguhaan gid pangabudlayan nga magintindihan nga ma-establish naton ang pag-isa sa isa ka local church. Explain naman naton na nga this might not be possible sa many churches kay bangod ka budlay gid man nga imo nga i-unite ang mga lain nga mga denomination, lain nga doctrine kay once nga hindi na pareho doktrina kay principle, siyempre paano na mag-unite. Pero I also give my own opinion and understanding sa sini nga ang ginahambal giyan ni Pastor Pablo nga unity ara lang sa natawag nato nga local church. Siguro mag-deal siya sa mga Korinto, Episo, Roma, tilain-lain ng mga iya nga mga ginatudlo, no, siya mga teachings in order nga maintindihan sa simbahan kag magtubo ang mga tumulo kag magamit sang Ginoo. So we learn about unity kag naton nga problema na nahalin sa una pa yan, no, sa una-una nga simbahan ang bahin sa unity kay di sila maintindihanay kag bangod sang nakalain-lain man nga mga attitude kag bisan pa gani ang mga workers si Paul kag si Barnabas
nagbulagay magani bangod sa hindi man pagintindihan na isang maybe batasan no o kon principles. Okay? So tatlo dira na learn naton nga ang Ginoo naga-provide sang gift sa mga tumuluo sa isa ka local church para gamiton ini sa pag-alagad sa Ginoo. And then karon sa pagpadayon nari kita sa number 4 no amo na nabayaan naton sang nagligad nga adlaw that God has given us leaders to equip us in order that we can do ministry and build up the church or the local body of Christ. You can read that in verse 11 and 12 amo naton nga taga pagkatutukan karon, Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. So ara klaro no, isa sini nga point number 4, yang Ginoo naghatag sa aton sa mga leaders. That's why ang obra sa mga leaders sa simbahan very important. That's why ang qualification sa isa ka leader, ang preparation, importante man. Much more kung paano ya tumanon ang gusto sang Ginoo matabo sa isa ka local church. Sa kay Pablo, kita mo na train niya gid sila ni Titus, Timothy, kung paano nila i-manage ang simbahan nga ginhatag sang Ginoo sa ila. So it's a matter of management. In fact, the word balang pastor, no, kung mo lang tawon gid, it came from the Greek word which is actually episkopos, which means a bishop. Di karon damo naman gani sa nagagamit sila ang mga pastors nga title, wala na silang natawag nga pastor o reverend kundi bishop. Among Baptist ginagamit na. There's nothing wrong with that. With that, actually, yung word nga bishop, well, sa bagay, sa aton sa Pilipinas, kung makabati, tas ang siya katao nga bishop, ang samayin ta, ang mga Catholic priest, no, nga mga obispo. Pero ang word nga bishop, actually, applicable na siya sa pastor. Ang butamolon sang pastor or episkopos or bishop is actually an overseer. Ang nagadumala, overseer. Kung natawag mo ang word nga overseer, makita mo ang tanan, gina-oversee. Di ba? No? Butamolon na ka nakatungtong sa babaw sang mataas nga lugar, kag makita mo ang nagakatabo. That's why nga isa sang mga natawag naton nga qualifications sang isa ka pastor, overseer, or bishop nga makita ay ang dalagan sang ministry kabalo sa kung diin nagakadtuan. Once nga hindi yan na makita, no? Yan lang hindi sa sinang posisyon. Karadlawan, no? Kasi sa akon nga kabuhi, mo manay, no? Kasi matawag ko sa ibang mga dysfunctional, kag hindi na fit sa ministry, at ilan na yung opinion. But I thank God nga siya nagtawag sa aton niya. You cannot judge everyone sa mga tao kung paano sila gamiton sa Ginoo, no? I thank the Lord at this age nga ara makugyapon, no? Nga nagapangalagad sa Ginoo, hindi lang diri sa media, also to manage a church together with some leaders, no? Pero ang hangpon naton diri, very important nga point nga ang Ginoo luwas nga nag-provide sa aton sang gifts. Luwas nga nag-expect siya diri sa aton natunan nga dapat mangin worthy kita sa aton calling. Gi-expect siya nga ang mga tumuluo mag-unite kag of course aton anta diri nga ikaapat ni nga nag-provide din siya sang leaders. So ang work sang pastor kag sang mga deacons, mga leaders, very important. Kag isa mo man ning cause ang natawag naton nga split kung hindi maintindihan na ang mga leaders. Tutuod yun na kaya actually, kung ang mga members lang yung may problem, isa magwa man lang na sila magbalik. Pero once nga may ang problema, hindi maintindihan na ang mga leaders, kag mag-inakusahay, kag hindi na mag-obdanay, kasubong kay Paul, kay Barnabas, tidra, no? Ma-separate gina sila ways, kag basta importante mag-continue lang, just like Barnabas and Paul. Pero ang puntang, ang Ginoo naghatagin, sa bagay nag-start di siya gani that He gave some apostles and prophets. Of course, kita pati kita nga ang work sa apostles, tapos na. That's why nga inang title guro, hindi na pag-usaron, no? Ang apostle, actually, mga special na sila yung people nga gintawag sang Ginoo, actually, they were personally called by Christ Himself. Amo na, nga hindi na takatawag apostle, kaya karon pag abot to sa Book of Revelation, damo-damo ganito yung apostle. 12 bang gyapon? Ang apostles 12 ba na gyapon? Kaya dito na nakabutang ang ilang ngalan sa foundation sang New Jerusalem. Di ba? Dito sa gate
kung saan natawag na sa kudal sa New Jerusalem nga 1,500 meters cube na kabutang ang ngalan sang apostol. Ti may mga pamangkot pa na ganit kung sino ngalan ang ginbulos kay Judas, no? Ti either nga si Matthias nga ginbutuhan sa mga apostol sa Book of Acts chapter 1 o kung si Apostle Paul. Ti na it will remain nga hindi pa naman siran kaya maybe may ara kitang opinion nga aton pero hulaton talaga lang adlaw kung sino gito ngalan ibutang kay hindi man kita hindi man naton obra ang pagbutang sa ngalan ang Ginoo na mabutang kasi nagpili mo galing ang butang mo lang sa apostol they were personally called by the Lord Jesus Christ. Butang mo lang mga apostol siya gintawag din sila personally sa Ginoo. Hindi ba may 12 apostles? Tisang si Judas na disqualify, bangod in the first place, si Judas hindi man to saya linuwas mo. Kay nga anong rason? Kaya natawag sa Ginoo nga son of perdition. Sabagay siya na ang ginhambalan sang Ginoo nga I wish you've never had been born. Imagine no? Siling sa Ginoo tani, maayo pa nga wala ka na lang na tawo. Kay kung natawo ka, nga wala mo ko ginbaton, nga imo manluluwas, maybe upod siya sa Ginoo, kaya Ginoo nagtawag sa iya mo. And to be honest, you can serve God without even being served. Being saved. Galing kita problema ti kanugo, no? Nagapangalagad ka nga, wala kaya maluwas. So, to make the long story short, si Judas ginislan. Pero, ang nag-ilis sa iya, mga apostles. So, Matthias was not called personally by the Lord Jesus Christ. Sino ang gitawag sa Ginoo personally? Si Paul. So, I will not insist nga siya ang ikadosi. I don't really know. Bas hindi. Pero, mabalaan tala na. Pero anyway, wala na apostol subong. Kahit wala na sa ginatawag, Ginoo sang apostol. Sila na pinaka-foundation sang church mo. Amo na gani nga, ginahambal pero ni Paul, even sila ni Peter, nga ang church ng Lord Jesus Christ were founded in the lives or sa mga individual nga muna sila mga apostles. Founded in the apostles. Prophets, wala naman propita subong. Kahit para ng Book of Revelation, wala ka naman dapat i-prophesy. Kung may arayid man prophet subong, false prophet. No? Kaya hindi na need sang Ginoo ang propita. Anong work plus ang propita? Di ba? Ang work ng prophet is actually to declare, no? I-deklarar sa tao ang gusto sang Ginoo o ang word of God. That's why kung tawon ta ang works ng prophet and priest, balis karanay na ang prophet amo na naghambal sa mga tao sang buot ipahangop sang Ginoo sa ila sa mga revelation sa Ginoo. Ang priest amo na nagadala naman niya sang gusto sang tao pakanto sa Dios. Ay na nga obra subong niya kung tunan nimong Book of Hebrews, obra na yan ni Lord Jesus Christ. Kaya ginatawag siya prophet, priest, and king. Na mo na, that's why we don't need any priest, no? Or prophet or king kasi ara na kay Lord Jesus Christ. Agbangod buhi si Lord Jesus Christ, He continues to be our prophet, priest, and king. So mo na. So anyway, ang evangelist, pastors, and teachers, amo nang nabilin ng mga leaders sa simbahan. Of course, ang evangelist, amo ni sila yung nagawali sa mayang balita, kag amo lang ang ila yung major nga work, kasumong kay evangelist Billy Graham. So, ang ubray na yawain siya ka pastor, wain siya ka sagod sa mga tumulo. Wala siya church nga ginapastoran. Ang ubray libot lang, lagaw lang kadto sa lilain nga duog, kag i-proclaim ang mayang balita. Kag sa bagay, kung taon mo, no, hapos ang obra sang evangelist, kaya wala siya ugtas mo. Wala siya gasagod sa mga tumulo. Ang pinakabudlay nga work sa siya ministry, ang pastor. Sa bagay, teacher yan, katudlo mo lang na yan, di ba? Magtudlo lang siya. Pero ang kapangabudlay gidya, kaya kapalibog sa ministry sa church, ang pastor, kay siya na iya ang episkopos, kay siya na iya ang obispo, o kon ang overseer. Okay? So, ginhatag sang Ginoo ang pastors. Mostly sa siya mga leaders, ang pastors gidya. And sometimes, a pastor can be an evangelist and he can also be a teacher. No? So, wala problema na. Pero anong purpose kung nga agin hatag ining mga leaders nga ini? Tatlo kabutang ang makita tada sa verse 12. No? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for edifying the body of Christ. So, tatlo ka for. Ano blang for? Agod. No? Agod, hindi bangod. Kaya iti may aramang kisa Yosef siyang word niya for bangod. Pero sa sininga case siya,
ang word nga for diri naghambal sang agod ang mga pastors, ang mga teachers, mga leaders natawag agod i-equip ang mga believers to perfect the saints. So una na ang ministry sang mga pastors no nga patubuon ang mga tumuluo. The word saints again gingamit din ni Paul, wala siya nagamit sa believers or saved kundi saints. Kay di ba na mention ko many times nga amuna nangin kita when we believe in Christ and accepted Him as our Savior, we are called the redeemed or saints. Ang meaning sang saints, ang mga linuwas. Galinti subong sa aton niya, especially dito sa Pilipinas, niya kung maghambal kaya nga saint daw kataas, no? Kay santos ang pagkabig sa imo, kagwa sa santos ka, para sa ilaya sa sining dako nga religion, nga limitado ang mga santos sa mga tao nga naka-perform lang sa miracle sang buhi pa sila. Kaya siya napatay sila, lantaw ang ilang kabuhi kon bago sila actually nga himuon nga saints, ginatunan anay, no? Gina-beatify anay. Kung lantawon, nakahimo sa blasang milagro, at least 2 miracles. Kaya kung wala ka nakahimo miracle sa imo lifetime, hindi ka pwede i-canonize nga saints. So according to the big religion, nga ang saints ya, di mga special people na sila nga mga patay naman gani, no? Pero sa Bible, ang usage ng term na saints, na explain ko na several times, nga muna sila ang mga redeemed. So the saints in Rome, the saints in Corinth, sa bagay sa Corinth, yan yung mga dungol ng Kristohanon, ginatawag pa sila nga saints, they are called to be saints. So applied na iya, sila tawag natin ng mga redeemed. So ang katuyuan sa mga leaders, especially sa pastors and teachers, is to equip the saints. Una gid na nga panaws na tudluan o i-disciple ang mga tumuluo kag agud nga mahana sila kag ma-equip, no? Putambalon ma-providean sila sang gamit. That's why amo na nga si Paul hambal kay Timothy nga ang scripture, ang pulong sa Ginoo, kaya amo ni ginatudlo ta agud ma-equip ang saints. Di ba? Ang purpose ng scripture is in order to rebuke, to correct, to ano pa nila, para nga ang saints, no, kung ang tumulo, mapuslan, magamit sila. Okay? So, amo nang purpose ang natawag na mga pastors ya, nga ang mga saints i-train. Kasubong bala sang mga kabataan ta, hindi bala nga ginatudluan ta sila, gina-equip naton sila kung ano ang ila obrahon, o kung sa nagka-farming ka, titudloan mong kabataan mo, o kung ang imong asistanta kung paano mag-arado, paano magtanom, paano cultivate sang mga tanom dira agud makapamunga. So, ang mga Christians dapat man i-equip kay bangod nga ministry, hindi lang iya sang pastor, napandumontan ang obra sa mga pastor, wala ko kasiling hindi sila magpangabudlay kag magpadaog sang kalag, kundi nga the first priority sa mga pastor is to train and equip the saints. Para ano? For the work of the ministry. Aradra sa ikadua. Ikadua nga for, no? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Butang balon agud nga magamit sila sa ministry. Kaya kung hindi ang mga saints o kung mga tumulo ma-equip, kaya hindi sila magtubo, hindi sila magamit sa ministry. So, very simple nga pulong nga naginambal ni Pablo. Agod ikatatlo nga ma-edify ang body ni Christ. Agod nga magbakod, no? The word edify is to build up the body of the Lord Jesus Christ. So amo na ang buluhaton sa mga pastors. Hindi nga siya lang tanan ang maobra sa simbahan. Siya mawali, siya ang sa Sunday school, siya sa kabataan, siya siyang people, siya mabisitisyon, siya masugat sa bisita, siya mabaptize, kag siya man sa outreach, dali na yung patay ang pastor yung mga muna, no? Wala man taga sila nga magtinamara ng pastor, kundi nga ang work sa ministry is for all the believers as members of the local church. Di dapat bangod nga ila trabaho ang ministry, dapat i-equip, no? Train on. There must be a training from the Word of God, tudluan nga magtubo so that they can do the work of the ministry. Kagagod nga ang church, the body of Christ, will become strong. The edification of the church depends on the equipping of the saints and also
the work of the ministry depends man sa equipping of the saints. That's number 4, no? And number 5, that we all grow into what God wanted us to become, His masterpiece, and complement each other in order to edify the body of Christ. Amo na nabilin nga mga verses. There are 4 verses here. Sila sa verse 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of God. So this is the goal. No? Ay kalima, diri nga natawag naton prerequisite bago kita makagawi sa insakto nga magtubo kita, no? Magtubo kita kay hasta maalambot naton inang natawag nga unity of the faith. So paano mag-unite sa pagtuo ang isa ka simbahan? Siyempre by teaching the Word of God. Dapat ang obra na sang pastor, just like what I'm doing, to equip, to teach the church, the believers, sang mga doctrine nga basic kag fundamental nga magtubo sila, beginning with salvation, sanctification, security, teach them the sovereignty of God and how they will serve. Hasta nga mag-isa ang tumuluo sa pagtuluhan, unity of the faith. Di kakita bisang isa ka simbahan nga mabakod kung ang kada membro lain-lain doktrina. Hindi ba? That's why mo nang problem sa buong sa madamong mga simbahan nga ginalabugay sang mga lain nga mga teachers, especially yung mga reformed doctrine, no? Isa ka fundamental nga church, sudlan sang isa man ka teacher o pastor nga nagaklaim man nga isa man siya ka Baptist, later on lain giling iya doktrina kag gintudlo yan na di amo na gilabugay ang simbahan. Di isa na sang problema sa mga katabo sa madamong nga churches. Kag nga naga-divide, kag nga hindi makapadayon sa ministry, kay bangod nga ang ilang nga pagtuo hindi na united. May nagapati na sa sulod nga nadala sa mga teachers nga ang Ginoo may ginapili lang nga luwason. Di nagdala na sa confusion nga mas liban. Di ba si hindi kuya pinili? No, amo na so nagatudlo man di ang Isaya nga hindi si Kristo namatay para sa tanan. Kag kinahanglan batunon mo siya imo manluluwas. Di isa masiling nga hindi ka magbaton kay hindi ka nakabaton. Ang Ginoo lang niya mapili sa imo. I mean, pwede na ya kung hindi lang ka mo sa isa ka simbahan, but to do that in one congregation, labugay na. Di ang goal ya sang mga pastors and teachers nga mag-isa ang pagtuluhan sang mga tumulo, unity of the faith. Na so kung hindi na mag-unite ang pagtuluhan o doktrina, hindi na makapadayon ng simbahan kag ang tendency dira nga may mag-split. Butang balon, nga kung amo niya pagtulunan nyo, pud kamo to kay pastor nyo. Hindi kay kwaon yun yung simbahan niya nga dugay na niya natukod, kaya nagatudlo sang fundamental teaching of the Word of God, labugay gawaya. So, hindi lang nga mag-unite ang pagtuluhan, pero nga makilala pagid si Christ to the knowledge of the Son of God. Isa gid na sang aton nga assignment sa mga Kristohanon, nga makilala si Kristo Jesus. Di mas lingka, kilala ko naman siya. Really? Nakilala mo ang atong Ginoong Kristo. Sa bagay si Pablo ganin, no? Nahambal sa Philippians chapter 3, I believe, nga sila niya gusto pagid makilala si Kristo Jesus, that I may know Him and the power of His resurrection. So gusto ni Pablo yung makilala pagid ang Ginoo. Sa bagay, ginsulat yan na dugay na siya sa ministry. Ginsulat yan na actually ang Philippians, and dito na siya sa Rome as a prisoner. Pero po tamalong gusto ganyan ni Paul nga ma-intimately makilala yagid ang Ginoo. So the more we learn the Word of God, the more we know the Lord Jesus Christ, and the more nga makilala naton siya, the more our trust will become strong. Di ba? Ang aton faith. Kasi siyempre, masalig ka sa isa ka being, no? Nga hindi mo nakilala kung sino. Muna gani ang natawag nato niya faith in the Lord Jesus Christ and faith in God, nagadepende na iya kung paano mo siya nakilala. That's why nga ang aton assignment, mga tumulo, hindi lang sila nga makambal ka lang yung John 3:16. Kundi nga may aragin na time yung gina-spend sa mga disciples nga makilala nila ang kabuhi sa atong Ginoong Kristo, kaya amo ni siya ang talaksan, standard sa aton life. Once nga ma-miss nato ng standard, our ministry will no longer be effective. So you see that we all come to unity of the faith, to the knowledge of the Son of God, to a perfect man,
no? Ang word nga perfect di masiling nga sinless nga perpekto, kundi to become matured in the faith. Magulang sa pagtuo. Hindi lang magulang ang aton itsura, kundi nga magulang man kita sa atong pagtuluhan. Kag dira na iya matakos ang effectivity sa isa ka tumulo when he becomes matured in the faith. Kaya ang nami pagidi, niya ang goal pagidi sang pagtudlo sa mga leaders, no? Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Utang balon, ang nami sila nga pag-explain, pero may lang na-explain, no? Bala nga, kung nagtanom ka sang saging, no? You are expecting nga tani sa isa ka saging nga gitanom mo, tabi saba or turdan. Nami tani kung may arab lang ano na parang sina, nga sa isa ka bulig sang saging, mga 15 abi kasipi, no? Tigaling, bangod nga way mo nasagod mayo, ang nakuha mo, 3 labi kasipi, kuritot pa. So, ang expectation nimo way natuman. Maybe because nga wala mo masagod maayo ang ang saging o kon natawag ka lang ang saging magkabig ta lang pislian sa ginakaon niya. Tiguro ina ma-apply mo lang niya sa mga ido, kuring or tawo, no? Ang butang balon diri ang kada Kristohanon may expectation ang Ginoo sa aton kabuhi. Sa amo na nga takos, ga-expect ang Ginoo niya kung matutom ka lang kag nagasunod ka lang sa iya dalanon, you will grow up kag magamit ka sa Ginoo sa ministry. Pero ang puwenda nga wala ka nagamit. Kay way ka nagtubo, kay nagtubo ka man, pero kuritot, tiya mo na, no? So, grabing goal, no? Ni Apostol Pablo sa kinambal niya diri. Gusto niya nga kada isa sa aton magtubo to the measure of the stature of the fullness of Christ. Nga kung ina-expect kita tani nga hindi lang maximum nga expectation nga kung may talent ka sa singing, you will become a musician in the church. Pero galing instead nga mag-intra ka sa choir o maghatag sa mga music da, ato kuya sa sagwa, nag-intra kayo mo sa mga contest da. So wala kaya magamit sang matawag naton bala nga expectation sa Ginoo sa imo way natuman. Okay, and then the last one here is that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and the cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. So sila ni Apostol Pablo dere nga tani magtubo kita nga hindi natabala mga bata o kung hindi na magbata-bata, no? Nga ginabulubaliswa, naglalain nga doctrine, kag saylo-saylo, simbahan rin kasubong, ato kuman sa piyak, daw hindi kaya bala maka stabilize sa imo kabuhi. O ano lang nga doktrina da, basta siling sa isa kayo ya, ako ya pastor, bisan sinulan na gawali, basta gawali lang sa Bible, mamati ko ya. Bisan nagkakaswanon mo sa kanya pamati, blasang chosen, appointed son of God. Tapos buko din naglain na. Pero the point is that, dapat, matunan mo yung basic na teaching sa Biblia. That's why nga, mangin careful man kita sa papamati sa mga tao nga nagawali sa aton. I include myself sa sina. Huwag mo kapilit sa imo kung mag-agree ka kung hindi. No? Pero I wish you should also learn personally. Kaya kung hindi man kaya mag-agree sa ako na to, and then read the book of Ephesians o kung basahan mo ng Biblia, kaya lang tawon mo kung ano ang i-reveal sa Ginoo sa imo nga truth. Kaya ang Ginoo hindi niya mag-ignore sa imo. No? So ang reason diri, gusto ni Pablo nga mag-uli bata kita, kung magbata-bata, nga pwede lang tayo salya-salyahon sa naglalain nga pagtulunan, kag pwede lang kita nga madalasa sa mga tao, sa ilang mga deception, sa ilang mga cunning craftiness, no? Ang labi lang kita mga pahito sa mga false teachers nga magkuha kanila sa pag-into sa imo. Kag silindri, especially in our time, that they lie in wait to deceive. We are in the days of deception. Kaya si Satanas, kabalugid nga, dali na lang matapos mo na yung kabuhi. So, mo nang reason nga, careful kita. And praise the Lord, no? Silindri, but speaking the truth in love, that you may grow into Him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by the which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So inang last na nga sentence ng hambal sang pinaka-goal sa Ginoo sang kabuhi naton, no? Nga ang mga tumulo in a local congregation
should be compacted together. Should be joint. No, so, ang mga kunsa nagapanday pa bala, ang iya lang ang mga tinabuan, wala bala sa mga kalang, no? Hindi kay panday, pisak, panawag sa imo. Kundi po tamalon, there is a close relationship between believers kag ang isa kag isa nagabuligay nga magpabakuray, no? I-defying itself in love. So I am praying ini siya nga matun-an naton diri sa silinga time, no? Mangin isa ka isa naman ka makabig naton bala nga palatukuran sa aton kabuhi bilang tumulo, no? Nga sa diin ang aton kabuhi makabig naton nga magamit sang Ginoo to grow in the Lord Jesus Christ. Kaya nag-expect ang Ginoo nga mamunga kita sa iya expectation. Ini mangin posible lamang kung may ara kita willing heart to learn from the Word of God and to follow sang iya nga banas nga luyag ya pagalaktan naton. It also demands surrender in our part. Amo na nga si Paulo nagasiling, I plead with you, my brethren, surrender your life to the Lord. Kaya ang buluhaton sang Ginoo is very serious because there are a lot of people who are lost and living a hopeless life. Okay, so dalayawan ng Ginoo, siningati o naman nga natapos na ito ni. Until we meet again, this is your host, Pastor Pilitabag. God bless you.